Ayan oh, isang magandang buhay mga ka-farmer. Ayan, medyo na-late tayo ng vlog dahil mayroon tayong kinuhang bagong magiging future breeder ng ating mga kalapati. Ayan, okay lang mga ka-farmer. Syempre tayo nagpapasalamat sa mga kaibigan na todo suporta sa atin. Hindi ko na kailangang i-mention, marami kayo. Maraming pong salamat. So ayan, maraming salamat po sa tunay na kahulugan. Alam nyo na yun. So ayan, si Nikki medyo napapalaban. Ang lalaki, grabe, ang laki na malaki. Ay, hindi pa dumarating yung palang na pinagawa. Hindi pa eh. Nagpagawa tayo ng palang ganyang kalaki. Sabay tayo kay Puroy. Si Puroy nagpagawa din. Okay. Ano pang niya sa palang niya? Lechonero, yung kalabaw nga. Dapat benta niya na yung kalabaw niya. Oo, ako lang Ayan. Hindi naman na, di ba? Ilang taon na din siyang naglilitsyon. Ano pang gamit ng kalabaw niya na yon, di ba? Magkano din ba may bebenta yung kalabaw niya? Bili niya na lang ng motor. Yung 40 kukunin pa ito. Oh, makakabili na siya ng wave, di ba? Kaya yung second hand. kagaya nito, second hand na 40, ganda na nun. Okay. Ganda na. O ayan, sinatsagaan ni Nikki kasi ang lalaki. Tutubo din po kasi yan pagka hindi natin naputol yan. Hindi pa rin nasunog yung ating mga sinunog nila kahapon. Pero ayan, si Bebe ay yung kubong design pala na nasa isip ko, iba din ang nasa isip niya. So hayaan na natin sa kanya kung anong gusto niyang maging design. Kasi nga ang gagawin natin ay parang open na lang ba? Sabi ni Bebe, gusto niya open na lang daw yung sides. Ang gusto ko sana ganito nga, kasi ang nasa isip ko naman syempre kung ganito mga ka-farmer ay parang merong ganitong gusto ko, di ba? Kunyari merong gustong mag-stay dito. Kasi na-experience ko yan pagka kumakain din sila sa kubo, may inaantok. Di ba? Shoutout pala kay Tita Leticia, yung kaibigan niya, BFF niya, ganon eh. So ayun po, kakain, hanap na ng maihigaan, di ba? So may mga ganon eh. Yun sana nasa isip ko, may ganyan sa dulo. Pero hayaan na natin sa kanya. Basta ang inaano ko lang, i-extend ng kaunti yung bubong dahil yung init nga. Kasi medyo tingnan nyo yung araw, ganitong oras, it's almost 12. So ayan, kasagsagan, di ba? Medyo may iinit ng kaunti. Kung dito naman natin isasagad yung kubo, pwede din. Lapit natin dito. Doon na lang yung mainit din po doon, pwede rin, sagad natin dito. Basta wag lang tatamaan yung aking pinaka-beloved pili. Hindi po pwede, untouchable yan mga ka-farmer. Yung mulberry nga nadali ni Nikki, sana tumubo pa. Hindi ko nabilin. Siyempre nag-clear siya, malis ako. So tinanggal niya malunggay. Pero okay lang naman. Yung mga mabibili naman tayo just in case na gusto natin. Kaya lang, pero tutubo siguro. Hindi naman nakasagad yung Ayan. Tapos ito yung sinasabi ko. Ayan, may darating tayong baboy. Order tayong 20 kilos kasi nagpahanap ako kinaan. Kaya lang, mahal. Grabe ang mga ngayon. Mga nag-aalaga, umiiyak po sina Jesser dahil yung kuha ko sa kanila, yun na yung gustong presyo. Siyempre mababaan pa nila yung kuha dahil tutubuan din nila eh. Sabi ko to lang, ganyan lang ako kasi hindi ko naman na pwedeng taasan pa yung yung bigay ko sa mga customer. Yun, alam niyo po sa negosyo talagang gaya nito, yung mga nagko-comment akala nila ganun lang kadali na yung kita ganun agad kung magkano mo binili, pero syempre ang dami pong hidden na costs, kagaya yung mga sa permit, di ba, sa mga binabayaran din natin. So medyo din po, medyo ito, di ba, ayan, 30 pesos po ito kada isa, mga ganun ba. Ito isang rolyo almost 2,000. Tapos ito ay
papalitan natin ng pintura. Gagawin natin more light. Tapos ito pa, mainit din po mga ka-farmer. So pwede din natin yung CR dito, keep na lang natin dyan. Okay na rin naman yan. Maganda pa naman, ayusin lang natin ng kaunti. Etong part, ito actually ito yung lumang tadtaran namin. Pwede po itong buhayin. Ito, papayos lang natin ng kaunti. Baka dyan na lang natin itambak yung mga karton, yung mga boxes. Pwede naman. Ayos lang ng kaunti yan mga farmer. Tapos ito dito, ayan, okay na yan, diba? Naku po, ayan, nagre-renew na naman tayo. Renewhan na naman. So ayan, mainit kasi gawa nung na screen, hindi na po nakakapasok gaano yung yung hangin. Pero maganda naman kasi nito kung dito tayo magcha-chop ng lechon, at least mas safety, no, sa mga langaw-langaw kung di ba? Mas maganda na din po. Tapos pwede tayo magpaano ng freezer dito sa loob siguro. Iniisip ko dito na lang sa loob. Natin, paayos natin yung kailangan natin yan. Kasi kung may freezer, may nakahanda ng baboy, may nakasabit ng baboy dyan, just in case na yung sinasabi ko, paano mo maibibigay yung kailangan na let's say marami po ang bigla ang lumusob sa'yo, isa lang ang nakahanda, alam mo nang mabibitin kasi in-expect mo may take out dahil pag nagustuhan po nila, syempre yung isipin mo yung nasa bahay, pang natin, take out tayo, normal naman po yun, mga anticipate mo na yun. So ayun, at least mabilis pong makakapagtimpla kasi yung walk-in freezer naman, hindi naman niya totally finifreeze yung baboy medyo malambot pa na tama lang na hindi masisira yung meat. Maititimpla mo agad in 3 hours time, meron ka ng lechon na naman. So yun po yung advantage nung may ganon, makakapaghanda ka kaagad. Let's say alas 7 pa lang o alas 8, alas 9, alam mo nang marami magkano ka na ng isa pa, di ba? Timpla ka na kaagad. Apat naman ang ating lechoneros, just in case na dito na talaga yan dito na po tayo tututok, ipupush na natin to. Sabi ko nga kanina, itong area na to ay naka-convert na po ito in sa munisipyo, naka-commercial na po ito, kaya maximize na rin natin yung lugar, at least itong tambayan naka-commercial na plus yung lechonan, so okay na siguro yun. Diba? So ayun po, yun lang. Magagawa natin ng kaunting twist para tayo ay puntahan dahil medyo malayo. Yun ang iniisip ko. Pero yun, may mga magsusuporta po sa atin, mga shoutout pala kay Tita Ligaya Lim. Ayan. So ayun, si Tita Ligaya po ay nag-message na rin. Kailan ba yan? At dadalhin ko yung mga kaibigan ko. Si Tita Leonie Paras naman, ganun din po. Kailan ba yan? At papasyal din kami. So salamat po ng marami. Pero ayun nga, kita nyo naman po yung sitwasyon. Gusto ko kasi pagdating po ninyo ay maayos na, diba? Yung hindi naman po magarbo, pero maging komportable po kayo, na sasabihin nyo, okay naman pala. Kaya yun, pag-iisipan pa po namin, pinag-iisipan namin. Ito, malaki-laking trabaho din po yan. Siyempre yung mga comfort room, yung lababo, yung paghuhugasan ng mga plates and utensils, diba? Maliit na kusina, kailangan nating paghandaan din. Garahe, wala naman na tayong problema dahil sa tingin ko okay naman, untouchable na itong mangga natin. Yung daan, meron pa tayong ilang buwan para paghandaan yan. Pwede naman lagyan ng daanan lang ng gulong, sabi nga ni Rizal, kuya, kung medyo mabigat yung gastos dyan, daanan lang ng gulong, pwede naman nating isemento. O nga, sabi ko. So ayun, pwede din ito, pwede parkingan pa din yan, gilid na yan. Ito, mga ka-farmer, so tingnan na lang natin, at least
ano tayo, we are moving forward, di ba? One step at a time. Actually nakaplano naman na po talaga ito. Kaya lang nga, tinapos ko lang muna yung mga project din. Tapos ayun, yung mga tao natin, syempre kung ano, sila na din lang naman po kasi at least kilala na natin. Diba? Sina Dex nga excited na rin, sina Nel excited na rin. Medyo mabigat talaga itong pinuputol Nauna na si Nikki dito. Teka, motor unik pala. So ayan po ang update natin dito. Pero yan, babalikan natin. Tapos na yung lechon natin, hinatid. Alam nyo, galing pa po ng airport, mga farmer minute ni Romel dito sa San Fernando. Ayun, marami pong salamat. Tapos bukas, alam nyo kung saan naman siya pupunta. Imus, Cavite. Imus, Cavite po ang destinasyon ni Romel bukas. Kaya thankful tayo kahit malalayo yung mga sumusuporta pa po sa lechon natin. At the same time ay umuulit mga farmer. At maganda naman po yung feedback. Pero syempre, we cannot please everybody, di ba? So, kahit gaano kasarap yung lutuin mo, may hindi at hindi po masisiyahan. Pero yun nga, yung mga concern naman, mga farmer medyo maalat, sasabihin ko kina Poroyo, yung timplan nyo, huwag nyo nang ibudbud lang yung asin sa isang lugar. Kasi let's say na ilang oras yan, talagang yung part 9 na laglagan ng asin ay aalat. So maganda, i-rub nyo na yung asin sa baboy, sa loob, i-rub niyo para kako hindi na makakonsentrate yung asin sa isang part lang. So yung mga ganun ba, kasi minsan ka farmer masarap po pero medyo maalat. Ngayon nako, sabi ko sasabihan ko po yung ating mga lechoneros kasi alam ko na yung may part na maalat, kasi nga yun nga, yung pag binudbud nila yung asin naka ano lang, iniisip nila iikot naman. Pero mas maganda nang tulungan mo na yung ano, di ba, yung packets, ganunin mo na ng asin, yung kabila ganun din, tapos ikalat mo na para at least timplado na, hindi naka-concentrate sa belly part yung asin, ano, kaya maalat po. Kasi minsan nakakain ko din, maalat ito alam ko na kaagad kung ano nangyari. Ibig sabihin yung asin po nag-stuck doon ng matagal. Let's say kinakatay po nila yan, minsan natatapos sila 11, sasalang nila ng alas 6. So 6 hours, di ba? Malaking bagay. Bago umikot naabsorb na nung laman yung alat. So ayan yung kubo, antayin natin yung design ni Bebe. Sa kanya ko na ipapaubaya. Pwede naman nating ilagay dito para medyo ano nang kaunti, may lilim. Tapos yung dito, bahala na kung anong pwedeng gawin dyan. Kasi yun nga, tingnan nyo naman, open po ito mga farmer. Open na open. So yung araw, mainit po mainit din. As much as possible gusto ko maging mapresko yung kainan. Sunday, every Sunday lang po muna tayo mag-umpisa. Tingnan natin. Tapos pagka ano, 'di ba? Usog hanggang 'di ba maging 3 araw, 2 araw in a week. At least marami na po ang makakatikim. Alam niyo, makapture din natin yung Arayat Market, 'di ba? So ayun lang. Medyo compare po sa naglilitsyon dito, medyo mataas po kami ng kaunti. Pero ano, marami na po, marami na. Sabi nga ni Junjun, unti-unti na natin nakukuha yung mga taga-Arayat yung mga nakikita niya pong mga nagta-tricycle na nagpi-pick up, dito lang po yun. Actually dito sa baryo meron na kaming suki, paulit-ulit na, nakakailang ulit. Kumuha ng 31, meron na naman sa 20. Tapos diyan sa kabilang baryo meron din po kayong mga suki. Sa Lakmit meron na uli. Gatchawin, ayan yung mga katabing baryo namin. Santa Ana, Arayat, meron na din po tayong mga suki dyan na nakakailang ulit na rin po, no? So ayun, marami pong salamat. Siyempre balikan na lang natin to at baba muna tayo. Uy, bibi pala. Nick, doon ka man ang alian, kalderetang bibi. Ayun, kinatay nila kahapon.
Ayan oh, pababa na sana ako at tumawag na si Jesser na andito na daw po. Baboy na ano natin. Piliin nyo ng maigi. Ngayon pinasinesend muna nila sa Facebook, sa Messenger. Naka-video. Mabilis na lang naman kasi talaga, sa totoo lang. Naka-video. Tapos ako, yung approval ko, sabi ko sige kunin nyo, maganda yan. Ayun nga lang, medyo inilaban nila ng medyo mataas daw po yung ano, yung presyo. Pero natawaran nila ng kaunti. Sabi nga po sige kuhanin na namin. Kahapon bokya kami. Nakakaawa din itong mga ito. Pero ganun talaga mga ka-farmer. At least may inaasahan. Ayan o. Dalawang motor ata sila. Ayun. Oh, laglag ang tiyan. Ito sir. Ayan o. Ayan, mga malilitang mga tayo. Ayan, mga laglag ang tiyan. Mga ayos pa yan mga ka-farmer. Ano to? Crossbreed. Ay mo na rin. Baka mangaway. Ayan dito na sa kabila. Ayan o. Yung mga 20 kilos natin. Swerte makakakuha nito 22, 21 kilos. Ayun yung dalawang puti 25. Ayan. Magaganda pa yan mga farmer. Lawlaw naman. Lawlaw ang tiyan. Basta lawlaw ang tiyan, okay pa yan. Oh. Hirapan daw sila. Tintiis na lang tayo. Pero may galing La Union na baka may makuha tayo galing La Union. Sabi ko kay Mike, ewan ko kung ngayon magbiyahe o bukas. Kung bukas man, wag nang gabi niya nang idaan dito at ipahatid niya na lang kung ilang piraso. Sunday na lang. Total meron naman tayong pang Sabado eh. Ayan o. Ang laki sa video no. Oo nga po boss. Ito yung 20 din. 21 po yan. Oh. 21, 20. Yung dalawang itim tsaka yung brown ano. Bagay kitang kita naman. Order tayong 20 kilos. Ayan, pwede naman po 20 kilos, pwede naman tayo. Actually ito 20 kilos, ito yung mga pang kainan dito sa gagawin nating kubo o dito kainan natin. Ang marami ang mag-o-order niyan, yung mga 20 pieces, 20 pack sila. Order sila na 20 kilos mga ka-farmer. Actually makaka-tipid ano. Ayan. Yan. Ilang kilo to? 24 po yan. Oh, okay. Bagay, hindi naman pinakain ng tinimbang, ano? Hindi po, hindi pinakain po. Mahirap pag busog na busog. Tsaka tinimbang, ang laki ng diferensya, ha? 3 kilo laban sa ano, di ba? Yan kung ano, no? Ayan, akyat muna tayo. Tingnan natin kung anong update. Si Nikki ay dito nagkakagulo kami. Dahil kami po ay pipintura ng mga linya ng aming basketball court mga ka-farmer. Ay linilinyahan na namin yung 3-point area, tapos yung free throw, tapos ito na yung kambing. Wawa naman to tinali na dito kasi sabi ni Nel, kuya madadali yan, didisgrasya daw. Sabi ko nga ikulong na lang muna doon sana sa kulungan ng mga baboy para hindi na ano na lang. Ang kambing pa naman hindi kumakain ng hagis. Ibig sabihin hinagis mo yung dahon, hindi niya kakainin. Gusto niya nakasabit mga farm, gusto niya siya namimitas. Kaya ang kambing laging gumagala dahil ang gusto niya paiba-iba ang lasa ng inaano niya, kinakain na damo. Baba na ng tubig kaagad kailangan makapagpatubig tayo sa Sunday. Ay, ating mga alaga bago na namang sako buti nabawasan na ng pabo natin. Shout out para kay Ate Ann Rivas. Ito na yung sayo. Malaki. Sinunog na uli nila yan.
din tong mga malalaking anong ito, sana hindi na tumubo. Tapos shoutout pala kay Danilo, ayan ka-farmer Danilo. Kumuha siya ng Madre de Agua. Tinatanong niya kung saan daw bumili ng steel matting. Sa dyan lang sa mga bilihan ng bakal sa Arayat, tabi ng Pure Gold. Sinabi ko na rin naman doon sa Tapos kumuha sila ng Madre de Agua. Sabi ko kung di pa maitatanim, basain para ako ma-hydrate yung yung cuttings para maging fresh uli. Pinipinturahan na nila yung doon. Ang korpo yan. Kot. May mga linya na. Ito aalagaan natin sa trim syempre para mga bisita natin ay makapagpa-picture din dito. Tapos ito pupush natin na makapaggulay tayo dyan. Problema lang ang pagdidilig mga ka-farmer. Ayun, pakain lang muna ako ng mga kalapati ko. Ayan mga ka-farmer, dahil pa nating bibi, pero 6 ang kinatay ni Rambo kahapon. So maganda rin pala, kahit pala wala ka ng kahit wag ka nang mag breeder, mamimili ka na lang mga ka-farmer. Uy, Armalite, grabe. Mamimili ka na lang 40 pesos to 50 pesos each. Tapos bakunahan mo ng B1B1, safe ka na sa baleling, sa stargazer na tinatawag NCD, Newcastle disease. Maganda po yung discarding ganun din. Pangkatay-katay mo. Nga lang mas maganda kung puro barako makuha mo, mas malalaki. So ayun po maganda po yung style na ganon. Dahil sigurado na yung sisiw mo. May mortality man, konti lang. Basta nabakunahan, mailawan mo naman. Mas maganda kung mailawan mo. Tapos ayun, after 5 to 6 months meron ka ng pangkatay na bibi. Diba? Kasi yung ginawa ko dun sa mga puti, tingnan nyo ang dami. 40 plus yun Actually ilan na nakatay dyan. Pumunta dito si Brother J. Dairit, nakapagbigay tayo ng bibi din na pangkatay din. Nakatay na pala namin. So ayan, tapos na tayo mga farmer. Excited na akong lumipat dito sa taas. Project natin dyan, gawin nating maging masaya yung trabaho. At the same time ay gawin natin para nagpipiknikan lang. Picnic, kain-kainan. May nagpiprepare ng pagkain, diba? Habang nagtatrabaho. Yung magulo, yung maganda. So ayan, tapusin lang natin tong kaunti na lang naman, mga ilaw dyan sa bakod. Tapos yung pigeon loft pa. Ewan ko kung abutin pa ng 1 week yan, 2 weeks pa siguro. Medyo halos wala din pong nagalaw ngayong linggo dahil wala si Junjun. Dahil halos welding po yan mga ka-farmer at karpentero. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.